time pa naman siguro tayo, no? Pwede natin pag-usapan na din siguro dito ano yung mga kailangan dyan i-ready if you go here in Shanghai. No, so actually, ang mali ko kasi guys, na underestimate ko yung China. Okay? Kasi diba nag-travel na ako sa madaming country, halos pare-parehas naman yung mga apps na ginagamit, ganyan. Pero nung pagpunta ko dito, no, like talagang naging inconvenient sa akin kasi hindi ko siya napagplanuhan, no? Kasi papunta ko dito sa airport, no, unang pagkakamali ko, bumili ako ng physical SIM card. Okay? So yung physical SIM card nila, kailangan mo pa mag-download ng app na VPN, no? Tapos parang intermittent yung data, no? Parang minsan humihina siya, so kailangan mong itap pa yung VPN app, parang ganun, no? So ang suggestion ko is bumili na lang kayo agad sa Klook ng eSIM, no? So ganun din, no? Bumili ako ng physical card for 9 days, parang ang nabayad ko na is 1,600, no? Tapos hindi ko na siya ginamit kasi naiinis ako no? Ayoko ng ganun. So bumili ulit ako sa Klook na 1,500, so na-double tuloy yung payment ko. And then so yun, no? Again, eSIM na lang. And then pangalawa guys, no, mag-set up na agad kayo ng Alipay dyan pa lang sa Pinas. Okay, kasi ako hindi ako nakapag-set up ng Alipay kasi hindi ko alam yung Alipay na yan, no? Naririnig ko siya na kailangan ng Alipay, pero it takes time pa pala para ma-verify yung nilink mong credit card doon, no? So pumunta ako dito sa Shanghai Airport, 12 AM yon. Tapos nung nililink ko na siya, no, parang ang tagal, no? Ang tagal ng approval, no, ng credit card. Kaya parang inabot ako ng 10 hours na bago na-approve yung Alipay ko. Kaya parang hindi ko nagamit yung DD app. DD app pala guys, no, yun yung ginagamit nilang Grab dito. Hindi ko yung nagamit, kaya hindi ako nakapag DD app. So hinantay ko na lang yung pag-open yung train nila. No, imagine guys, no, 12 AM to 6 AM, no, yun yung inantay ko, no, para makapag-train. No, so tapos napansin ko guys, no, yung mga locals din parang natulog na lang din sila. Siguro inaantay din nila talaga magbukas yung train nun. Anyway, so yun guys, again, eSIM tsaka Alipay, mag-set up na agad kayo dyan sa Pinas, no? Wag yun na akong gayahin para hindi kayo abala pa, no? And pangalawa, kahit hindi ka na nga mag-withdraw ng cash dito, no, kahit lahat via Alipay na, no, yun na talaga yung power mo dito, no. Nag-accept pa rin naman sila ng credit card, like yung metro, no, nung pag-open ng train, kasi hindi pa nga gumagana yung Alipay ko, pero yung credit card muna naman, no, gumana naman siya. Yun yung pinang-tap ko sa train. Okay, so Alipay is the king talaga dito, so you don't need to withdraw ng cash na. Okay, and then what else? And then DD app nga, DD app. No, pero from airport, DD app, medyo parang nung nagtry ako, anabot siya ng mga 1,200, no? From airport to Shanghai City, yung pinaka-center, no? But I think wala akong mating. Teka lang. Ayun, no? Pero kapag magti-train ka lang, 7 yuan lang, no? Times 8 yung conversion. So 56 pesos lang. Yun lang yung cost. Ang layo nun guys, no? Like 1 hour train na. So ganun kalayo, pero 56 pesos lang, 'di ba? So actually mura din pamasahe dito kapag yung DD nga, no, DD app, yung parang Grab, mura lang din talaga. Okay? And then ano ba yung mga dapat yung gawin dito? Okay. A-map, no? So ang Google dito hindi gumagana. Gumagana ang Google, but yung Google Map is hindi siya yung, di ba pag nag-Japan ka, Google Map yung gagamitin mo para makita mo kung ano yung sasakyan mo, anong station ka bababa, mga ganyan. Dito, walang ganon, no? A-Map yung tawag nila. So, download ko din guys ng A-Map. Yun yung tutulong sa inyo. Kasi, yun nga na-underestimate ko, hindi ako nag-research, no? Ang ginawa ko guys, nung hindi gumagana Google Map ko, hindi ko pa alam yung A-Map. So, sa maling station ako, binaba ni Google Map, no? Tapos iyak-iyak talaga ako noon kasi hindi nga gumagana yung credit card ko, no? Basta very chaotic yung first day ko dito, no? Like nasa airport ako 12 AM, nakapagpunta na ako dun sa hostel ko ng 9 AM, no? Ganon. Okay. Ayan. So again, eSIM, Alipay, DD app, and A-Map. Yun yung mga kailangan yung i-download na app. Okay, what else? Ayun, and then expectation guys, no, yung mga tao dito super nice sila.
Okay? Again siya dun sa perspective, no? Again siya dun sa expectation ko. Kasi nga 'di ba dun sa isang Chinese country na may Disneyland Land, no? So alam niyo na yung gusto kong sabihin, no? Yung sa HK, no? Kasi 'di ba yung mga tao dun medyo masusungit, medyo parang basta, no? Hindi ko trip yung mga tao dun. So nakapagsabi sa akin yung isang Chinese friend ko na mas malala daw sa mainland China. Itong Shanghai, 'di ba, mainland China siya. Pero guys, no, surprisingly hindi. Like para siyang mga yung pumunta akong Taiwan, no, hindi naman sila ganoon ka-warm, pero ano sila, talagang nag-smile din, ganyan, no, very accommodating, no, hindi sila yung kapag halimbawa tapos ka na kumain, yung nililigpit agad nila yung plates mo, hindi sila ganoon. Sa HI kasi 'di ba ganoon. No, so dito okay na okay sila, no, for me, yung people here super okay, kaya na-love ko rin yung Shanghai. Okay? So yun lang guys, so next vlogs natin, no, panoorin nyo rin para kung saan ako pumunta. Alright? So yun lang. Thank you so much. I hope no nakatulong itong video na to, no, para sa next Shanghai travel nyo. And then you can comment or message me on my Instagram, Facebook or TikTok, no, kung gusto nyo pang may itanong sa akin about the Shanghai travel. Alright, yun lang guys. Thank you so much. Bye-bye. Mag-boarding na. Yeah, mag-boarding na. 12:40 yung boarding, 12:08 na. So, kailangan ko na pumunta doon para hindi malate. Okay, isa pa lang ang pagkakamali ko nung pumunta kasi ako dito from Pilipinas. Nakakatawa lang kasi hindi ko napansin yung oras. So, nasa lounge kasi ako noon. Nag-work. Tapos, shucks, no? Na pala, boarding na pala. Tapos pagdating ko talaga doon kasi natawag na yung pangalan ko. Like last call na sabi, last call, John Lester RCP. Tapos shucks, talagang tumakbo talaga ako. No? Anyway, so yun yung mga dapat hindi na natin maulit. Okay, yun lang guys. Thank you so much and see you soon on my next vlogs. Bye-bye!